Magandang araw pong muli mga kaibigan at muli po welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Ang inyo pong nakikita yan po yung di umano yung kabuuan ng pondo na nakuha ni Saldico at saka ni Martin Romualdez at ng kanyang mga kasama dito sa 5 ahensya na nabanggit sa DepEd. DepEd po ay mayroong nagkakahalaga ng 10 billion, sa DSWD ay 26.7 billion, sa COMELEC po ay 12 billion, sa DOTR po ay 172 billion at sa DPWH ay 70 billion. Yan po ay nagkakaroon ng kabuuang 290 billion plus in fiscal year lang ng 2024. So hindi po birong halaga. At yan pong amount na yan ay napakadali nilang mai-liquidate kasi hindi naman sila hinahanapan ng COA ng audit, kundi certification lang. So napakasimple po yan para sa kanila. Balikan po natin yung mga detalye niyan. Anyway po, bago tayo magpatuloy, paki-like and subscribe na lamang po. Ito yung akap na 26.7 billion pesos na nasa budget ng DSWD pero di naman nila prinupose. Ayon kasi sa ulat ay about 26.7 billion pesos worth of financial assistance under the Department of Social Welfare and Development, DSWD, was questioned by senators yesterday during the continuation of a public hearing on the People's Initiative or PI. O yan po yung doon sa akap na nagkakahalaga ng 26.6 billion pesos. At yan po ay kino-questionan ng mga senador, particular po si Amy Marcos. So, yan po yung isa na nagkakahalaga ng 26.6 billion pesos. 7. Albay Representative Edsel Lagman says the 12 billion pesos increase in the 2024 national budget allegedly allocated for charter change plebiscites was not requested by the Commission on Elections. So yan naman po yung sa COMELEC kung saan ay nagtataka si Edsel Lagman bakit mayroong karagdagang 12 billion pesos samantalang yung budget naman daw yun naman po yan ay hindi ni-request ng COMELEC. So, ano pa ba ang iisipin? Di dagdag pondo na rin yan at isiningit yan ng grupo ni Tambaloslos at saka ni Saldico kasama ang kanyang mga kakutsaba sa Kongreso. Ituloy po natin. Ayon sa sinasabi ng ulat ay, senators were surprised to find that a significant portion of the Department of Transportation's DOTR proposed budget for 2024 was relocated to so-called unprogrammed funds. In the executive branch's 2024 National Expenditure Program, the DOTR was allotted 213.7 billion pesos. However, in the 2024 General Appropriations Act, GAA, passed by Congress, the DOTR was only allotted 41.2 billion pesos, a mere 19% of the proposed amount. So, hayan po yung sa DOTR. Masyadong halata at masyadong malaki. Isipin nyo ang request ng DPWH ay 41.2 billion pesos pero umabot siya ng 213.7. So, nadagdagan ng halos 170 billion at hindi biro pong halaga yan. At katulad ng ibang ginagawa nila sa ibang ahensya ay napakasimple yan sa kanila para i-liquidate. At alalahanin po natin, pondo ng taong bayan yan at yan po yung mga pinagsama-samang taxes ng mga Pilipino at saka siguro yung mga inutang pa sa abroad para tustusan yung pangangailangan ng Pilipinas. So ituloy po natin yung iba pang part. Anyway, magpapatalo ba dyan ng DPWH na may hawak sa 5,500 na flood control project? Siyempre, hindi kasi nasa 70 billion pesos lang naman kasi ang hindi pinapansin ng mga buwaya sa Congress na nailipat sa unprogrammed funds. Kaya nga umabot na sa muntik ng kainin ng lupa si Liza Marcos dahil sa sirang kalsada na di man lang maipagawa ng DPWH. Sa 5 ahensya ng gobyerno ay tumabo ang pang-ayuda ni B1 at B2 ng nasa tinatayang 290 billion pesos plus. So yan po yung sa DPWH. Sipin nyo
yung GAA ay wala namang na-approvean, pero nagkaroon sila ng 70 billion.701. So mukhang itong ganitong sistema ay mukhang naging kalakaran na dyan sa Congress. At matatandaan po natin noong isang araw, isiniwalat ni BP Sara ang lahat ng kabulukan na ginagawa ni Saldico at saka ni Martin Romualdez sa DepEd, kaya siya napilitan na mag-resign. Sipin nyo, yung pondo na 5 billion ay gusto pa nilang kutungan para sa kanilang mga personal na interes. At nang hindi po pumayag si Sara Duterte, si BP Sara, ang ginawa nila, dinagdagan ng 10 bilyon yung pondo. So nakakuha sila ng 10 bilyon na hindi pwedeng makontrol ng DepEd, at ang mangyayari po niyan, masasama lang yan sa dokumento ng gastos ng DepEd. So ang bagsak po ng problema ay siyempre kay Vice President Sara Duterte. Pero medyo matinik po at mabilis mag-isip itong ating Vice Presidente at nakatunog siya at inunahan niya na ng pag-resign. Pagkatapos hindi na nila magawa dito sa mga susunod kasi nga wala na siya sa DepEd. Kaya ang ginawa nila ngayon, iniipit na lang si Sara tungkol doon sa confidential fund na 125 million na nanggaling po sa opisina ng Presidente. At nito nga lang pong mga ilang oras lang nakakaraan, naglabas na ng audit yung COA at sinabi nilang walang problema o walang anomalya doon sa naging paggastos ni BP Sara. Matatandaan po na may ganitong sinabi si Saldico tungkol doon sa 125 million confidential fund ni Sara. So ayan po yung sabi ni Saldico. Ito po ay matapos na pangalanan siya ni Inday Sara tungkol doon sa anomalya sa DepEd. Sumagot po siya pero hindi niya po sinasagot tungkol doon sa aligasyon. Ito ang kanyang isinasagot at pilit niyang pinaniniwala ang taong bayan si Sara ay ninakaw yung confidential fund na 125 million. So taliwas po doon sa sinasabing ginawa nila sa pondo ng DPW, ng Department of Education. Yan pong inyong nakikita sa screen, yan po ay bahagi nung naging investigasyon doon sa hearing patungkol doon sa budget ng Vice Presidente sa 2025. Yan po, ito po yung naging pahayag ni BP Sara na nakasakit ng husto sa mga congressman. Ito po ang basahin po natin. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Mayroon na silang nakahandang PowerPoint presentation, mayroon na silang nakahandang audiovisual presentation, mayroon na rin silang nakahandang script na binabasa. So at yan po ay nung actual na hearing, nung actual na pagdinig ay nahuli ni Vice President Sara Duterte mismong si Stella Kimbo na nagsalita ng we will stick to the plan. Pero tingnan nyo po itong sinasagot sa kanya ni Saldico. Ang sinasabi po ni Saldico, siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po. Ayaw niya po talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Isauli daw niya po ang pera. Ang sitwasyon po kasi nung panahon na yan, nung hearing na yan, hindi sumasagot yung Vice Presidente. Ang sinasabi po niya, yung tungkol doon sa confidential fund ay nasa pangangasiwa na ng Supreme Court at ayaw niyang pangunahan yung magiging desisyon ng korte patungkol dito. At ito nga po, naglabas na yung COA ng kanilang report na wala daw naman pong anomalya yung tungkol doon sa confidential fund. Ang nakakatakot po ay ito. Itong si Saldico ay isang representative lang at hindi naman po talaga ito elected na official, kundi ito ay sa party list lang ng Ako Bicol. So siya po ang may control ngayon ng pondo
silang dalawa ni Martin Romualdez na kung tutuusin ay halos hindi pa umabot ng milyon yung kanilang boto pag pinagsama. Pero ang masakit po nito, silang dalawa ang may control ng pondo ng Pilipinas at sila po ang nakakaalam. Kaya nga po ang sabi ni Sara, bakit niya kailangan pang idepensa yung budget ng pangalawang Pangulo ng Office of the Vice President, samantalang scripted naman ang lahat at ang lahat ay may plano na. At ang plano talaga ay gipitin siya at ibagsak ang mga Duterte. Pero naunahan po sila ni Sara nang ilabas ni Vice Presidente ang mga dokumento ng corruption sa Appropriation Committee ng Kongreso. At ito po ay nakakatakot kasi sa dami ng membro na sinasabi nitong si Saldico na nag-aaproba at tumitingin sa ginagawa ng kanilang komite, bakit po nakakalusot lahat itong mga ganito at wala pong nakapuna na may mga insertion na ginagawa. Doon po sa DepEd na lang ay biglang nadagdagan ng 10 billion at doon po sa ibang ahensya ay nadagdagan ng merong 26 billion, 170 billion, umabot nga daw sa halos 290 billion. At ito po ay wala man lang isa sa kanila na nagsabing may problema. So sa Makatwid po, lahat sila ay sama-sama. At ito po ay nakarating na rin sa Senado. At sa Senado, wala ring nag-question ito maliban kay Senator Villanueva. Patungkol naman doon sa problema ni Saldico sa Parmali at doon sa 50 million yata na laptop. So mukha pong may isang direksyon yung Senado at yung Kongreso. Pero hindi po yata talaga nila kayang tibagin itong mga Duterte dahil masyado pong unang-una, hindi naman sa nagyayabang siguro, pero maingat po at disiplinado ang galaw ng mga Duterte. At hindi sila gumagalaw ng walang kasamang dokumento yung sinasabi. Although madalang lang silang magsalita, pero pag nagsalita, may direksyon. At ito po ngayon ang malaking problema ng Kongreso. Kung paano lilinisin ni Martin Romualdez at ni Saldico ang kanilang mga pangalan tungkol dito sa maanumalyang mga insertion ng pondo na gagamit nila. So ito po ngayon ang isang napakalaking bagay na dapat nilang ipaliwanag at sigurado po ano man ngayon ang gawin nilang ayuda at pakunwaring papabango sa mga tao, hanggat hindi nila ito nililinaw, mananatili po talagang magmumukha silang mga basura sa tingin ng tao. So mag-ingat po tayo kasi po pag ang pondo ay dumaan dito sa dalawang ito, sigurado nang may kalalagyan. At kaya nga po yung asawa ng presidente nung isang araw ay sabi nga ng taga DPWH ay muntik na raw kinain ng lupa dahil hindi man lang naipagawa yung kalsada at muntik nang magsungasob yung First Lady. At sa harapan pa mismo yan ng presidente. So doon pa lang kitang-kita na kung paano nakukurap ang pondo. So hanggang dito na lamang po muli at maraming salamat po. At pakisuyo po, like and subscribe na muli.